Kahit na nasa panghuli itong Utah Jazz at mukhang paboritong makuha ang first overall pick sa lottery draft, ay wala pa rin namang nakakasigurado mga idol patungkol dyan, sapagkat itong Utah Jazz ay wala pang natanggap na first overall pick sa loob ng 51 season as a team sa ginagawang lottery draft, kung sila ay kabilang sa mga lottery team o yung mga kupunan na mayroong mga worst record sa NBA. Sa ngayon meron silang pagkakataon muli na masungkit ito, at syempre malaki ang jackpot prize itong si Copper Flag. Definitely nakakalungkot para sa isang team na maging kulelat, pero gayon pa man mayroong papremyo patungkol dyan dahil sila'y posibleng makatanggap ng first overall pick kung sila'y kasali sa mga lottery team. Ngunit ang kapalit niyan ay syempre magre-rebuild ka. Pero hindi pa rin yan hadlang sa isang kupunan, sapagkat pinatunayan mismo ng OKC Thunder na gamit yung kanilang mga batang player ay nagawa naman nilang makaangat at magdumi na ngayon sa NBA. Kaya sa ngayon yan mismo ang pinanghahawakan ng Utah Jazz at sila'y sumusugal na makuha itong first overall pick para kanilang makuha naman si Copper Flag. Kaka-achieve lamang ni Stephen Curry sa kanyang 4,000 career 3-pointers made sa NBA, kung saan siya ang tanging manalarong nakagawa niyan. Ayon pa mismo kay Stephen A. Smith mga idol, ngayon susunod naman ang 5,000 career 3-pointer. Ayon pa mismo kay Stephen A. Smith, kung nagawang makuha ni Stephen Curry ang 4,000 sa loob ng 3 season, sa ngayon ang malaking katanungan ay kung magpapatuloy ba itong kanyang magandang performance sa susunod na 3 season. Hindi man sinabi ni Stephen A. Smith mga idol kung ilang taong posibleng makuha ni Stephen Curry ang kanyang ika-5,000 career 3-pointer, pero isa lang ang kanyang sinigurado, dahil daw sa kakayahan ni Stephen Curry sa kanyang ability na makagawa ng mga tira, posibleng mapapadali lamang daw para kay Stephen Curry ang makuha ang 5,000 career 3-pointers made sa NBA. Nag-transition na bilang isang NBA analyst itong si John Wall galing sa pagiging NBA player. Sa ngayon ay marami na ang humahanga sa kanyang ginagawang pag-breakdown ng mga laro. Sa ngayon nga mga idol ay nagtatrabaho si John Wall bilang isang analyst sa NBA TV. Ayon pa sa mga nakapansin, ito yung totoong analyst. Itong si John Wall magaling, napakasimple, pero yung detalye ay napapaliwanag niya. Kumpara daw sa ngayon sa mga veteranong analyst, mga commentator na napaka-bias daw, na kung ayaw nila yung isang team ay hindi nila ito pag-uusapan. Bias sa madaling salita. Samantalang si John Wall punto por punto pinapaliwanag ang mga bagay-bagay sa simpleng pamamaraan. Yan lang muna sa ngayon ang ating mga fast break balita. Maraming salamat po sa panonood.